Paano nga ba binabago ng isang simpleng ID ang buhay ng milyong-milyong senior citizens sa Pilipinas? Ating himayan ngayon kung paano ang isang pirasong card lang ay nagiging susi para mas mabilis na maabot ang tulong na para talaga sa kanila. Pamilyar na eksena, di ba? Sigurado, marami sa atin ang nakakita na nito. Itong larawan na to, ang mismong gustong tuldukan ng bagong sistema. Kasi, hindi lang to tungkol sa abala. Ito'y usapin ng dignidad at syempre kalusugan ng ating mga lolo't lola. So, para mas ma-appreciate natin yung pagbabago, kailangan nating balikan sandali ang nakaraan. Let's take a look sa mga pagsubok na dinadanas ng ating mga senior sa dating sistema. Okay, isipin nyo to. Mahabang pila, tirik ang araw. Tapos, mano-manong hahanapin yung pangalan mo sa isang makapal na listahan. Hahanapan ka pa ng kung ano-anong ID. Minsan, magkakaiba pa yung informasyon. At paminsan-minsan, may mga seremonya o grandstanding pa na lalong nagpapatagal sa proseso. Para sa isang senior citizen, grabe, hindi lang ito abala. Isa itong mabigat at nakaka-stress na pasanin. At hindi ito kwento ng iilan lang ha. Ang pinag-uusapan natin dito, aabot sa 4.1 milyong indigent senior citizens. Kaya imagine niyo, yung isang maliit na abala, i-multiply mo sa 4.1 milyon, nagiging isang napakalaking sistema ng problema yan para sa buong bansa. Dito na ngayong pumapasok ang solusyon. At yung direktiba ni Pangulong Marcos Jr., napakasimple lang. Gamitin ang PhilSys National ID para gawing mas mabilis, mas maayos, at higit sa lahat, mas makatao ang pag-abot ng tulong. Ito yung pinakamahalagang detalye na kailangan yung tandaan. Simula April 1, 2026, isa na lang ang kikilalaning ID para sa social pension. At yon ay ang PhilSys National ID, period. Wala nang iba, wala nang pero-pero. Tingnan nyo lang yung kaibahan. Dati, kailangan mo ng isang buong folder. May senior ID, barangay certificate, at kung ano-ano pa. Ngayon, isang card na lang. Ganun kalaki ang epekto. Mas simple, mas mabilis, at siguradong walang kalituhan. Pero hindi lang to isang ordinaryong card, okay? Dito napapasok yung sinasabi nating superpowers ng PhilSys. Dahil sa biometric security, ibig sabihin yung fingerprint at iris scan mo ay nakalink na mismo sa ID. Siguradang sigurado na ang tulong ay mapupunta sa tamang tao. Goodbye sa mga ghost beneficiaries at sa mga doble-dobleng pag-claim. At eto pa, isa pang malaking pagbabago sa digital payments. Pwede nang direktang ideposito ang pension sa mga e-wallets tulad ng GCash. Anong ibig sabihin yan? Simple lang, wala nang biyahe, wala nang pila, wala nang pagod para sa mga lola't lola natin. Nasa palad na nila ang kanilang benepisyo. Pero teka, di ba? May malaking tanong, paano naman yung mga lolo't lola na hindi pa rehistrado o kaya yung mga bedridden na at hindi na talaga makalabas ng bahay? Well, dito natin makikita kung gaano kaganda ang naging pagkakaplano ng buong sistema. Ang sagot nila ay isang no excuses approach. Una, on-site registration. Habang nandoon na para kumuha ng pensyon, pwede na ring magparehistro. Galing, di ba? Pangalawa, home service para sa mga bedridden. Ang PSA mismo ang pupunta sa bahay nila. At pangatlo, may mobile drives, mga national ID on wheels at on boat pa nga, para maabot kahit ang pinakamalayong lugar. Ang mensahe, walang maiiwan. Okay, ngayon pag-usapan natin yung mga praktikal na detalye. Ano ba yung mga kailangan mong malaman para ikaw mismo makatulong ka sa lolo at lola mo? Eto na yung mga sagot. Una, at ito yung pinaka-inaabangan ng lahat, doble na ang social pension. Mula sa 500 pesos, ngayon ay 1,000 pesos na kada buwan. Malaking bagay yan, lalo na para sa pang-araw-araw na gastos sa gamot at pagkain. Kaya kada quarter, 3,000 pesos na ang matatanggap nila. At para sa mga umabot sa napakabihirang milestone na 100 taong gulang, may napaka-espesyal na regalo, isang 100,000 cash gift. Ito ay pagkilala ng buong bansa sa kanilang mahabang buhay at mga kontribusyon. Ngayon, ano naman ang kailangan para makapagparehistro? Simple lang. Ang primary requirement, PSA Certificate of Live Birth plus isang government ID. Pero kung wala nito, huwag mag-alala. Tumatanggap din sila ng mga secondary documents tulad ng Senior Citizens ID, Voters ID at iba pa.
Para malaman kung kasama na ba sa programa ang lolo o lola nyo, may ilang paraan. Pwedeng magtanong sa inyong local na OSCA o sa CSWDO. Pwede ring i-check ang official Facebook page ng DSWD sa inyong rehiyon. At kung may tanong pa, i-take note nyo na yung DSWD hotline na yan. Okay, isang napakahalagang paalala. Linawin natin to ha. Ang National ID ay isang tool, isang susi para makapabilis ang proseso ng verification. Pero hindi ito automatic ticket para sa pensyon. Kailangan pa rin pumasa sa kriteriya ng DSWD bilang isang indigent senior citizen para maging beneficiaryo. So, kung lalayo tayo ng konti at titingnan yung bigger picture, ano ba talaga ang kwento sa likod ng lahat ng pagbabagong ito? Kasi you see, hindi lang to tungkol sa isang bagong ID o isang bagong sistema. Lahat to bumabalik sa isang napakasimpleng prinsipyo. Ang gobyerno ang dapat mag-adjust para sa tao. Hindi yung tao ang mag-a-adjust para sa gobyerno. Ito yung totoong ibig sabihin ng serbisyong nakasentro sa mamamayan. Yung serbisyong naglilingkod, hindi nagpapahirap. Sa huli, ang pagbabagong ito ay nagtatayo ng isang infrastructure ng tiwala at dignidad. Kasi kapag ang pagtanggap ng tulong ay hindi na isang pagsubok, kundi isang simple at magalang na proseso, doon natin na ibabalik ang dignidad na nararapat para sa mga taong naglaan ng kanilang buhay para sa atin. Kaya ang huling tanong ko ay para sa'yo. May lolo o lola ka ba na dapat kasama sa programa? Ngayong alam mo na ang mga dapat gawin, ano ang susunod mong hakbang para matulungan sila? Tandaan, ang kaalamang ito ay kapangyarihan at ngayon nasa sa atin na kung paano natin ito gagamitin.